Hello guys! Hello Gemini! Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888 Gemini. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. Positive change para sa lahat ng Gemini. Positive change. Okay. Okay, imagination and positive change. Okay. Parvati. Imagination is either zero or full yan. Dito sinasabi sa'yo, Gemini, na envision a new reality. Give yourself permission to dream. Diba? Zero or full to eh. Believe in unlimited possibilities. Positive change. Ang galing na ito. So, dito sinasabi sa'yo, Gemini, na starting the second half of February, from February 16 hanggang 28 or onwards pa siya, ibigay mo yung sa sarili mo yung freedom to dream, freedom na mag-imagine, okay? Kung gusto mo ng new beginnings, gusto mong makapagsimula, lahat ng pwede mong ma-imagine, pwede mong maisip, okay? Bigyan mo yung sarili mo ng permiso na makapag daydream, mangarap ulit, mamotivate ulit, okay? And believe in unlimited possibilities or believe in positive change. So, dito sinasabi na posibleng maraming pagbabago na in positive, maybe positive change ang darating sa'yo sa mga linggong ito na talagang makakatulong sa'yo siya para sa incoming years or sa mga susunod na buwan. Okay? Ang galing na ito. How, Gemini? Oh, diba? Ace of Swords, congratulations sa lahat ng Gemini dito kasi posibleng from February 16 onwards, makatanggap ka ng isang balita. It's a good news. It's a news about emotional happiness. Kung may anak ka, apo, pamangkin, or pamilya, yung balitang ito is tungkol sa'yo, tungkol sa kanila, tungkol sa anak mo, tungkol sa pagkatao mo, tungkol sa success mo. Basta makakatanggap ka ng balita sa linggong ito, sa last 2 weeks na to, Gemini, na pwedeng magdala sa'yo and the rest ng family mo ng kaligayahan. Okay? It's full of happiness, full of joy, joyful situations and happening siya. Okay? Ang ganda. So, next card natin is the Devil. The Devil and Queen of Cups and Ten of Swords. So, nakikita ko sir dito, ang kailangan mo lang iwasan sa last 2 weeks na to is yung temptation na alam mo yun, yung magalit ka, mainis ka, matrigger ka, yung mawala ka sa control. Yun lang yung kailangan mong iwasan. Kasi yung the devil dito is the Queen of Cups. So, ibig sabihin, yung pagiging kalmado mo, yung control mo sa emotion mo, yan ang posibleng aatakihin ng the devil, ng temptation. Okay? So, posibleng yung mga pain and heartaches mo sa nakaraan, nakapag-forgive ka na, tapos babalik na naman ulit, di ba? Parang matitrigger naman. So, for the last 2 weeks of February, yun yung kailangan mong iwasan, yun yung kailangan mong labanan, i-overcome. Kasi, ang situation mo dito is, maraming rason para maging masaya sa linggong ito. Maraming dahilan para magbunyi, mag-celebrate. Kasi maraming blessings eh. Maraming darating na messages. Ang problema lang, is either you're connected sa Capricorn, or kung sino man na zodiac sign niya, na parang iti-trigger yung emotion mo. Alam mo, ganyan, ganito. Alam mo, sabi ni ganyan, ganito. So, matitrigger ka na naman eh. Nakapagpatawad ka na, tapos babalik na naman ulit yung emotion mo na anger, na resentment, parang ganun. So, yun yung kailangan mong kontrolin. And be at peace, control your emotion, control your feelings, kasi yun lang yung pwede natin kontrolin sa buhay natin is feelings. Okay.
Two of Wands and Two of Pentacles. So, nakikita ko sa'yo dito, mayroong Gemini na hirap sila na magdesisyon. Confused to eh. Confusion yung 22 na to. Unang-una, confused sila sa ginagawa nila sa ngayon. It's either business or work. Meron silang trabaho. It's either OFW ka, seaman, or OFW, ano man ang trabaho mo. Tapos, hindi ka masaya sa kasalukuyan mong ginagawa sa ngayon. So, nagpo-procrastinate ka if magkukontinue ka pa ba sa pagiging OFW or mag-i-stay ka na lang sa Pilipinas para mag-for good ka and mag-business. Or, lilipat ka. Okay? Or, pwedeng baguhin mo yung career mo, pwedeng lumipat ka ng ibang bansa like Europa, Amerika, andun na manirahan, mag-migrate na doon. So, nakikita ko sir dito na hilong-hilo ka, hindi ka makapag-desisyon, Gemini. Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Tama ba yung desisyon ko? Tama ba yung gagawin ko? Tama ba tong plano ko? And, nakikita ko, isa sa factor dito na pwedeng maka-apekto sa'yo is money. Diba? Yung decision making mo ngayon, na kailangan pag-desisyonan, naka-base siya sa kung magkano yung kikitain mo, magkano yung perang gagastusin mo, and ano yung mangyayari sa'yo sa future, and kung paano mo mababalanse. Like for example, gusto mong lumipat ng career, iniisip mo, mas mataas ba yung sweldo doon? Or mas maganda ba yung position ko doon? Parang ganun. Okay, Gemini. Sa usaping emotion, like emotional like asawa, boyfriend, girlfriend, parents, nakikita ko sa'yo dito na masaya ka. You will celebrate. You will continue kung ano yung, like for example, may mag-asawa dito na kailangan mag-celebrate ng kanilang wedding anniversaries, or may mag-asawa dito na kailangan nilang mag-celebrate ng birthday ng kanilang anak. So, nakikita ko sir dito na pwedeng may housewarming, house blessing, wedding anniversaries, or any reason para mag-celebrate ka na hindi matuloy-tuloy kasi OFW ka or OFW yung asawa mo or kung sino man itong involved sa inyo. So, dito sinasabi sa inyo na lahat ng hindi matuloy-tuloy na okasyon, hindi matuloy-tuloy na housewarming, house party, ay posibleng ituloy mo na. Like, halimbawa, ano to like binyag ng anak. Pwedeng may bibinyagan na anak. Hindi matuloy-tuloy kasi walang pera or hindi na plano. Parang ganun. But dito, sinasabi lahat ng plano mo sa bahay, pagpapatayo ng bahay, pagmamigrate, pagkakaroon ng anak, rason para maging maligaya, ay posibleng ituloy mo na. Okay? And sa ilalim mo is strength. So, sinasabi dyan sa'yo na you will be super strong, you will be empowered, you will reclaim your power, makukuha mo yung deserve mo na blessings. Okay? Thank you guys. Bye!